better and a fresher take rather than doing it with Mega? Naman, marami na kasi yung pinagdaanan yung project na to, nang galing na siya sa, yun nga, originally kasi drama siya. Then, nakita yung potential din niya kasi for a comedy din. So parang, yun, i-match talaga in terms of humor and in terms of delivery sa personalidad or sa kakayahan ng mga comedians natin, lalo na kay Mama. So talagang, I can say, I guess yung character talaga ni Terry dito ay tailor-made for her. Yeah. So parang, swak na swak. And I think it's, one thing is, if you're going to make a movie about call center, it should be comedy. Kasi baka mamaya maantok sila. Pag drama, di ba? This is about their life. So, yun. So, comedy. So, from that Sharon Cuneta script, iniba talaga. Pinokwangize yung material para mag-fit sa kanya. Saka, I think, in the end, it's really perfect. Dahil nakita mo yung original script. Yeah. Nakita ko yung How was the changes? Medyo malaking changes. Kasi diba? So, comedy naman na talaga yung ano. Parang character names lang yung na-retain. Pokwang can do. Meron din kasing it's a heartwarming comedy. Pero comedy, siya. I'm not saying that, si Pokwang kasi can do drama and comedy at the same time. I'm not saying that Sharon does not do comedy, but she's not known for that. But Pokwang is an actress who can do comedy and drama. So it's really perfect. On track record naman ni Mama, she's done some Mother Story. She was an actress there. Mga sa television. Dito, yung range niya as an actress, pinakita talaga rito. Sisika tong baguhan na ito. Parang meron tayo. Joke naman ang popromote kami. Napanoodin nila to dahil this might be Pokwang's last movie. Pinakita niya na nga lahat. Ganun kabongga. As a director kasi diba kapag yung mga artista na to, I'm proud to say naman na kung ano yung hindi lang sila so as a director kasi parang bendo, diba? Kung ano yung hinihingi mo yung binibigay. Sa kanila, nilalagpasan pa nila. So, unexpected, tawa ko ng tawa. Kaya, at the same time, nakakain. Sana lang lagpasan din ng Star Cinema yung sweldo namin. Total Direct, you mentioned about, kasi si Direct Don, he's reputed as a powerhouse drama director. Track record niya talaga naman, all the powerhouse dramas. Teleserye, yes. Direct, was it difficult doing shift? Yeah, oo. Kaya nga sinabi ko, palibutan niyo ako ng mga komedyante. Pero personally naman ako, ma-punchline din naman ako. Correct. Pero yung drama kasi is second skill to me. Parang hindi naman sa I can do it with my two eyes closed. Parang, pero yung comedy parang medyo mahirap. Bawa ko dun sa mga director na nakakagawa ng comedy. They may not take it seriously, but it's a difficult task to be directing ng comedy. So, yun. Pero ang daming iyakan six, di ba? May mga iyakan din ng konti, di ba? Parang meron namang tungkol sa pamilya. So, sa pamilya naman, di ba? Parang pag may iyakan, may tawanan. Parang inire-represent nito yung mga Pilipino, yung resiliency ng Filipino family na nahahanapan mo ng way paano kang umiti amidst a tragedy. So, yun yun. Siguro. Dapat comedy lang. Okay, may follow-up daw siya bago si You mentioned kasi na you even hired a coach or a trainer. Or would you consider to date that this is one of your most challenging? Oo naman, sa English pa lang, challenge. Oo, sobra talaga. Tsaka, yung kagaya sinabi ni Direk, yung pag may hinihingi siya sa amin, since gusto rin namin siya suportahan dahil first time nga niya mag-direct ng comedy. Siyempre gusto namin yung director namin maging happy sa gusto niyang mangyari sa mga eksena. Kaya kailangan itodo, ibongga na natin. So kaya napakalaking challenge talaga bawat isa sa amin. Hindi lang sa akin, kundi sa aming lahat. Sobra. Palaging puyatan. So puyat naman, yung mukha naman talaga mga puyat ang mga taga-call center. In real life. So, kaya di ka, pag madaling araw na na-shoot namin, hindi kami nag-retouch. Hoy, wag nila i-retouch yan! Puyat yan! Oo, sa actual. Puyat naman talaga. Dapat mukha talagang puyat. Okay. Tanong ko lang kasi parang yung case ni Director, a drama director doing a comedy. Sa case naman ni EJ, a drama actor doing a comedy. Mahirap din, EJ. Actually, hindi masyadong hindi ako masyadong nagpatawa dito. dito.
nag-share ako lagi kay Jessie. Boyfriend ako dito ni Jessie. Okay. Pero, masasabi ko na, ang sarap kasama ng mga komedyante sa set. Ito, mga nakakausap ko, sila Sweet, sila Miss Pokwang. Nag-text lang kami. Ay, wow! Masarap pala kami kasama. Luluto ka namin. Bading na rin, mama. Bading ka naman. Baka sakali makahagit. Pag nagpapakababahay ako, wala akong mahagit. Pagpakabading na lang ako. So going back Go, again sorry, to AJ, so medyo hindi siya nagpatawa Hindi dito. ako nagpatawa dito. Pero, yun nga, masaya pa rin ako na nakasama ako sa nakakatawang pelikula. Okay. Ayun mo, President. I can read your mind. Doon sa Okay. likod kanina may gusto Then, magtanong. our friends in the back, Hindi mahiya, tayo lang naman dito. Oo nga. kasi kinala ng ilaw, wala namang Ampon, yung gusto ko magtanong, Ampon. Wala po. More questions from in the back. Ayan si... sino ba? Siya muna. Ayun wala si ate, hindi pa Ah, nakita. si ate. Yeah, the longest. Good. Sorry. Siya. Oh, that's... Siya. Go, go. You were raising your hand, right? Yeah. Okay. Oo. May Sa accent. bawat isa sa inyo, ano yung naging realization nyo dun sa, sa mga roles ninyo? Ulit-ulit. At Kaya natanong ba? Na-realize na roles namin ngayon. Role! Lahat naman sila. ano yung naging realization and at the same time, ano yung lesson na, ayun nga. May realization ba, Lex? Na-realize niya yung role niya. And ano yung lesson? He's playing a closet game. Okay, so nung unang sinabi sa akin na ito yung role ko, siguro na-challenge din ako kasi parang ganun din nga, puro drama din yung minsan ginagawa ko. So parang ito, sabi ko baka pwede kong gawin. Tapos nakita ko naman, ang gagaling kasi nila lahat eh. So parang katulad si Sweet sa kanila, mga kung talagang lahat sinasabi nila kumari pag may mga punchline na dapat kong sabihin yung timing. First time gumawa ng comedy, tapos direct doon biglang may isa sabihin na nakakatawa na parang kailangan kong kasi yung bilang parang paminta kasi yung role ko dito. Tapos parang Makikita namin ang viewers. makikita sa movie pa, mararamdaman niya pero hindi sa end malaman niya na lang kung magbibigay ako o hindi. So pero lahat ng punchline doon talagang nakakatuwa. Tapos realization ko parang sa loob ng call center, para talaga silang isang buong pamilya. Katulad ng story na to, may problema ang mother at saka yung daughter niya. Pero mahalaga talaga yung mga kaibigan na nasa likod ng problema para masuportahan yung mga yung ganyang klase ng problema sa loob ng call center. Saka, kasi sila na lang yung magkakasama sa buong araw nila eh. Tulog sila, pagdating nila sa trabaho, sila yung magkakasama. So napakalaking halaga na magkakasama talaga at nagsusuportahan. So, yun nga, Pilipino, pag sabi mong Pilipino, talagang marami, ang sinasabi, maraming nagtatrabaho OFW, maraming nagtatrabaho sa call center. So talagang ito, salamin to ng bawat Pilipino, bawat pamilya. So ito yung nakita ko dito. Kasama din namin nag-shooting, yung nagtatrabaho. Habang shooting kami, nagtatrabaho sila sa tabi namin. Kala namin, mga talent sila, yung pala. Totoong Totoo pala nagtatrabaho nagtatrabaho. sila. Nagtatrabaho sila ng calls. May oras na gano'n. So parang kapag meron kaming gagawin, tinitingnan na lang namin sila kung paano nila gawin para at least meron na kaming idea. So, Nice. And Chong? Yun, ako yung realization ko hindi madali yung trabaho ng mga call center agents. May mga araw, may mga gabi na yung kausap nila, sisigawan sila, mumurahin sila dahil may discrimination. At the same time, kapag hindi mo mahal yung trabaho mo, hindi ka magtatagal eh. Yung isipin lang ng tao na ang dali-dali magpumasok sa call center, hindi rin. Out of 100 siguro, 7 o hanggang 10 lang yung makahire. So, kailangan mahal mo yung trabaho mo, may tiyaga ka, paghihirapan mo talaga para makaangat ka. Kasi yung, ito nga, itong trabaho to, akala lang ng tao, ay, agent lang yan, call center agent lang yan, ganyan. Pero hindi lang yan. Mahirap siya na trabaho. Kasi hindi kailangan maliit. Direct doon. Saka yung ano sila yung mga, ang weird kasi minsan pumupunta ka sa mga mga mall, ay meron silang tanghali nagiinuman. Dati ano tingin mo sa call center? Sa tanghali sila nagiinuman sila, parang sila nga yung mga bagong bayani nga na nagagaano sa atin dito. Tapos dun sa mga workplace nila, para hindi sila antokin, nagko-costume sila, meron silang costumes.